Kung ang inihiling nila palayain o ilagay sa house arrest ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi natin magawa dito sa ating bansa? Kung inihiling nila na ipa-house arrest ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi hilingin ng mga senador na yung mga matatandang nakakulong dito sa ating bansa ay ilagay din sa isang institusyon na mag-aalaga sa kanila? Kung wala ng pamilyang babalikan yung mga matatandang nakakulong dito sa ating bansa, bakit hindi gawin yon ng Senado? Bakit hindi sila gumawa ng batas na ganun? Kung nakatutok sila sa paglalagay kay dating Pangulong Duterte sa house arrest, tutukan din nila itong mga matatanda na to na nakakulong dito sa ating bansa, no? Na nasa 80 years old na rin, na mga matatanda na rin, mahihina na rin, no? Worst comes to worst, mga wala na rin pamilyang babalikan na tuuwian. Diba? Bakit hindi gumawa ng ganun yung Senado ngayon? Diba? Kung pinipilit nilang i-house arrest ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi nyo rin puwersahin ngayon na gumawa kayo ng isang institusyon o gumawa kayo ng isang sangay ng gobyerno na yung mga matatandang nakakulong dito sa ating bansa, no, ay ilagay din doon sa isang lugar na yon. Diba? Para masabi nating pantay-pantay. Hindi lang yung dating Pangulong Duterte. Oo, no, meron tayong binibigay na parol do sa mga matatanda. Pero marami pa ring matatanda, no, na nasa kulungan ngayon. 'Di ba? Yung iba sobrang tanda, doon na nga daw yung iba na 'di ba? Natetegi, kawawa naman. Yung iba lumalaya pero sobrang tanda na, mga kababayan. Tinitiis nila yung kulungan. 'Di ba? Sa sobrang tanda na nila ron, no, siguro naman sapat na yung panahon na in-stay nila, no, sa kulungan, no, para pagdusahan yung kanilang mga ginawa. 'Di ba, mga kababayan? Bakit si dating Pangulong Duterte ay gano'n na lang ang kanilang pag-aalala? Bakit hindi sila nag-aalala doon sa mga matatanda na nandito na nakakulong sa ating bansa? Sana patas. Sana gano'n din yung gawin ng mga senador. 'Di ba? Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto, pag-usapan natin, no? Pero tatanungin ko muna kayo mga kababayan, no? Kayo po ba ay payag, no, na mapa-house arrest ang dating Pangulong Duterte na nasa ICC ngayon, mga kababayan? No? Yan po ang ating katanungan ngayon. No? I-comment nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Okay, so ito po nakikita sa inyong mga screen ngayon ay ang mga senador po, mga babayan, no, na bumoto po, no, para ang dating Pangulong Duterte ay mailagay po sa house arrest, mga babayan. No? Ipapa-house arrest na lang daw po. No, ibig sabihin, palalabasin siya, no, sa ICC Detention Center. No? Ito kaya ang dahilan kung bakit ang ating Vice President ay nasa Senado nung nakaraan. No, ito kaya yon, nagkagapangan kaya. Anyway, hindi natin masasabi yon kasi may mga kasama po dito na bumoto na nasa majority block, mga kababayan ng Senado. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, palagi po natin inihiling, no, sa mga viewers natin, 1 view at 1 like po sana. Sa mga nanonood po dyan, pa-click naman po ang like button. Maraming salamat sa inyo. Okay, so ito po, no, yung mga senador na bumoto, no, para po mailagay sa house arrest ang dating Pangulong Duterte. Sabi dito sa balita, with 15 affirmative votes. Ayan, mga kababayan, 15 affirmative votes, 3 negative and 2 abstentions. The Senate on Wednesday adopted the resolution urging the ICC to allow house arrest of former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. No? Nire-request po nila sa ICC
mga babayan, na ang dating Pangulong Duterte, no, ay ilagay na lang daw po sa house arrest. No, while it conveys the Senate's opinion on the matter, it is not binding and bears no influence on Duterte's case, which is under the ICC's jurisdictions. Okay, so nag-open po niyan ay si Mig Zubiri, mga babayan. No, Senator Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino voted against the resolution, while Senate President Tito Sen Soto III and Rafi Tulfo is abstained, mga babayan. Hindi po sila bumoto. So, ito yung mga bumoto. No, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senate Minority Leader Alan Cayetano, Amy Marcos, syempre, asahan natin yan, Cayetano, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Bato, Jinggoy Estrada, Bongo Villanueva. No? Yan po yung nasa minority. At sa majority ay si Sherwin Gatchalian, Zubiri, Loren Legarda, Tulfo, Erwin, JV Ejercito, Mark Villar, and Ping Lacson. Okay, so yung mga hindi po bumoto, ay expected na natin to. Si Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Ang nag-abstain po is si Senator Rafi Tulfo at si Tito Soto III, mga babayan. So sila po yung mga bumoto na pro, na yes at saka no, at mga nag-abstain, mga babayan. No? Ito naman po, yung naging speech, panoorin natin. Naging speech, ito nga si Senator Bato de la Rosa, no, para hilingin po sa ICC ang house arrest ni dating Pangulong Duterte. So panoorin natin to, mga babayan. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi. Dahil hanggang ngayon, hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako, nasa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko, sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuuna na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana, bago huli ang lahat, alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least, nakikiusap na lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Okay.
Okay, so yan po yung naging speech no, ni Senator Bato de la Rosa. At ito naman po yung kabuuan po ng balita mga kababayan. Ang resolusyong humihikayat sa ICC para payagan ang house arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may ilang senador na tumutol. Narito ang aking report. Higit 6 na buwan ang nasa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ito sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. Kaya ang mga kaalyado niyang senador naghain ng resolusyon para suportahan ng Senado ang hiling sa ICC na house arrest para sa dating Pangulo. For us as a nation, I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. Ako'y nakikiusap na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat, Hindi naman daw nangangahulugang ipapawalang sala na ang dating Pangulo sa isinampang kaso laban sa kanya. Hinihiling ko sa aking mga kasamahan bilang mga senador ng sambayanang Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon. Ayon kay Senator Bongo, nag-aalala raw siya dahil mag-isa si Duterte at posibleng nakakalimutan nitong inumin ang 27 gamot niya. Ilang beses na rin daw natumba si Duterte kahit nung nasa Pilipinas pa siya. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Tatay Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Pero si Senate President Tito Soto parehas daw kinukonsidera ang kondisyon ni Digong, gayon din ang mga pamilyang nagrereklamo laban sa dating Pangulo. Kaya nag-abstain siya sa inihaing resolusyon. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Maging si Senator Raffy Tulfo, abstain din. It should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Pero si Senator Risa Hontiveros hindi pumabor sa resolusyon. Wala naman daw kasing indikasyong hindi kaya ng ICC na bantayan ang kalusugan ng mga taong nasa kustodiya nila. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Si Senator Kiko Yun yung sinasabi ng mga kababayan natin, no? Na kung saan pagka mahihirap daw at mga ordinaryong tao, ordinaryong mamamayang Pilipino, mga kababayan, no, kulong agad. No, kunyari, may isang matanda no, na napagbintangan o sinabi na ganito na may ginawang hindi maganda o may ginawang masama, mga kababayan. No, kulong daw kaagad, okay?
So dito parang ganun yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan, no, na ang kanyang sinasabi, bakit ganun? No, bakit ngayon ang dating Pangulong Duterte, mismo nga gobyerno pa o sabihin nating Senado pa, no, ang gumagawa ng paraan para ma-house arrest, no, ang dating Pangulong Duterte. Parang ang sinasabi dito ni Senator Risa is sana maging pantay-pantay, no, yung pagtingin natin. No, kung ano yung, kasi nga sabi, no one is above the law eh. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa doon sa mga ordinaryong mamamayan, ganun din dapat. No? Dito kay dating Pangulong Duterte. Parang ganun, no, yung sinasabi dito ni Senator Hontiveros, mga kababayan. O Pangilinan, mas panig daw sa mga nanghihingi ng hustisya. May basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan. Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. Sa huli, 15 senador ang pumabor sa resolusyon, 3 ang tumutol at 2 ang abstain. Hindi naman nabanggit sa resolusyon kung saang bansa posibleng i-house arrest si Duterte. Mga kapatid, may Okay, so yan mga kababayan, no? Anong masasabi po ninyo dyan? No? Dito sa balita na to. 'Di ba? Parang kagaya nga na sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, sana maging pantay-pantay, no, yung pagtingin natin. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa doon sa mga may hirap natin mga kababayan, doon sa mga kababayan natin, no, na matatanda na. Actually, marami nga mga matatanda na nasa kulungan pa. 'Di ba? Dapat kunyari 80 years old o nasa kulungan pa, palayain na dapat 'yan. 'Di ba? Yung mga mahaba na yung sentensya nila sa buhay nila. 'Di ba? Palayain na dapat yung mga 'yan, no? Kung ang inihiling nila palayain o ilagay sa house arrest ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi natin magawa dito sa ating bansa? Kung inihiling nila na ipa-house arrest ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi hilingin ng mga senador na yung mga matatandang nakakulong dito sa ating bansa ay ilagay din, no, sa isang institusyon na mag-aalaga sa kanila? Kung wala ng pamilyang babalikan yung mga matatandang nakakulong dito sa ating bansa, bakit hindi gawin yun ng Senado? Bakit hindi sila gumawa ng batas na ganun? Kung nakatutok sila sa paglalagay kay dating Pangulong Duterte sa house arrest, ditutukan din nila itong mga matatanda na to na nakakulong dito sa ating bansa, no, na nasa 80 years old na rin, na mga matatanda na rin, mahihina na rin, no? Worst comes to worst, mga wala na rin pamilyang babalikan na tuuwian. 'Di ba? Bakit hindi gumawa ng ganun yung Senado ngayon? 'Di ba? Kung pinipilit nilang i-house arrest ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi nyo rin puwersahin ngayon na gumawa kayo ng isang institusyon o gumawa kayo ng isang sangay ng gobyerno na yung mga matatandang nakakulong dito sa ating bansa, no, ay ilagay din do sa isang lugar na yon. 'Di ba? Para masabi nating pantay-pantay. Hindi lang yung dating Pangulong Duterte. Oo, no, meron tayong binibigay na parol do sa mga matatanda. Pero marami pa ring matatanda, no, na nasa kulungan ngayon. 'Di ba? Yung iba sobrang tanda, doon na nga daw yung iba na 'di ba? Natetegi, kawawa naman. Yung iba lumalaya pero sobrang tanda na, mga kababayan. Tinitiis nila yung kulungan. 'Di ba? Sa sobrang tanda na nila ron, no, siguro naman sapat na yung panahon na in-stay nila, no, sa kulungan, no, para pagdusahan yung kanilang mga ginawa. 'Di ba, mga kababayan? Bakit si dating Pangulong Duterte ay gano'n na lang ang kanilang pag-aalala? Bakit hindi sila nag-aalala doon sa mga matatanda na nandito na nakakulong sa ating bansa? Sana patas. Sana gano'n din yung gawin ng mga senador. 'Di ba? Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Anong masasabi po ninyo? No, i-comment na lang sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Peace. I'm out.